Kuwento ni Nonoy. Panahon ng 1967. Lugar ng Basud, Camarines Norte. Ang 7 Palabras sa isang grupong pinamumunuan ni Nonoy. Nagmula ito sa Kamaynilaan na sa panahon ng kapusukan, doon nabuo ang grupong ito. Ang bawat membro ay nagmula sa iba't ibang lugar, partikular sa Kabisayaan, hanggang sa magtago ang mga ito sa parte ng Basud, Camarines Norte. Si Nonoy ay nagmula sa pamilya ng mga manggagamot. Subalit tumaliwas ito sa gustong mangyari ng kanyang itay, nasundan ang kanyang mga yapak, sa kadahilan ng may malaki itong ambisyon na gustong marating sa buhay. Gustuhin mang makatulong ni Nonoy, subalit sa maling paraan dahil sa pagkakabuo ng 7 Palabras. Ang salitang 7 Palabras ay nagmula sa salita ng Panginoon na nakalathala sa banal na aklat. Subalit ang kaisipan ng mga tao ay sadyang mapupusok na ginamit ang kaalamang ito sa kasamaan. Itay, salamat po sa lahat ng katuruan ninyo, pero kinakailangan ko magtungo sa Maynila. Hindi ko nakikita ang sarili ko para manggamot. Sapat na ho ang mga gamit na ito na inaayos ko. Wala ho talaga sa panggagamot ng kapalaran ko. Sana ho ay mapatawad din niyo ako, Itay. Subalit nang akmang magbubukas na ng pintuan si Nonoy, saka naman nagsalita ang kanyang itay na animoy may sama ng loob sa piniling landas ni Nonoy. Kung yan ang kagustuhan mo, iyo, hindi kita pipigilan. Subalit mag-iingat ka dahil ang pupuntahan mong lugar ay mayroong mas mabangis pa sa hayop na may mga halangang kaluluwa para lamang makamtan ang kanilang kagustuhan sa kanilang minimithing karangyaan. Naunawaan ko, Itay. Alam kong hindi basta-bastang pupuntahan ko, pero hindi ko maaabot ang pangarap ko kung nandito lamang ako. Isang maliit na espasyo para sa aking malaking pangarap. Salamat po sa medalyong ito. Pangangalagaan ko ang Kristong Hari ng medalyon. Sige ho, Itay, at alis na ho ako. Ramdam ni Nonoy ang kalungkutan ng kanyang itay. Subalit pinili niya pa rin ang kanyang kagustuhan hanggang sa lubusan na nga siyang makarating sa Kamaynilaan. Ang ganda pala rito. Malayong malayo sa lugar na kinagisnan ko. May mga puno pa rin at may ilang parte na hindi pa rin sementado. Pero dahan-dahan ang pag-unlad ng lugar na ito. Na balang araw ay dadagsain ng mga tao. Dito ako maninirahan ng mahabang panahon para sa mga pangarap na gusto kong marating sa buhay. At sa patuloy na pag-unlad ng Kamaynilaan, nakipagsabayan si Nonoy sa pamumuhay habang naninirahan sa isang squatter area na madalas namang nagkakaroon ng gulo dahil sa paninirahan ng ibang mga grupo doon. Umalis nga kayo dyan. Baka madami pa kayo. Yan ang tumira sa amin. Tinambangan kami doon sa may kanto. Yang 6 na kalalakihang yan, nagsisiga-sigaan na dito sa ating lugar. Yun ay ang boses ni Pepe, na isa sa matapang na dayuhan sa kanilang lugar na sa mga oras na yun ay hindi pa kakilala ni Nonoy. Tahimik lamang itong pinagmamasdan ni Nonoy habang nandoon siya sa may kanto na bumibili ng pagkain. Ang tapang naman ng taong ito. Sino kaya siya? 6? Laban lang sa 3? Kayanin kaya nilang mga balasubas na yon? Nanood lamang si Nonoy habang nagkakaroon ng rambulan at ang iba pa nga roon ay may daladalang patalim. Lagot ka sa akin. Maya-maya pa ay may dumating na mga pulis hanggang sa magtakbuhan na itong sila Pepe. Subalit ang 6 na yon ay pare-parehong nakabulagta na pinatumba lamang ng 3 kalalakihan. Sino maaari naming kuning testigo rito? O ikaw, nakita mo bang sumaksak sa mga ito? Hindi ho. Napadaan lang ho ako rito. Sige ho, alis na ho ako at meron pa ho akong trabaho. Ang mga taong nakakita roon ay nagsipagalisan din dahil sa takot na maaari pa silang madamay dahil sa gulong yon. Ni isa ay walang nagtitistigo at itinatangging nakita nila ang pangyayaring yon sa loob mismo ng kanilang lugar. Mukhang may kinakatakutan yata ang mga tao rito. Sa pagdating natin ay nagsipagpulasan din kasama ng sumaksak sa 6 na ito. Alamang taga rito lang rin yon, kaya natatakot ang mga yan na tumistigo.
Kinabukasan ay nakita ni Nonoy itong si Pepe na nandoon lamang sa may kanto. Nakatambay lamang ito na parang walang nangyari na nagsisindi ng sigarilyo. O anong tinitingin-tingin mo dyan? May dumi ba sa mukha ko? Wala naman. Pasensya na kung napatingin ako sa'yo. Makikiraan lang. Sa susunod na mapadaan ka dito, wag na wag mo akong tititigan ha. Dahil baka dukutin ko yung dalawang mata mo. Hindi mo ba ako kilala? Pasensya na ho. Hindi ko ho kayo kilala. Nangungupahan lang po kasi ako rito. At hindi talaga ho ako taga rito sa lugar na ito. Magdadalawang buwan pa lamang ho akong naninirahan dito. San ka bang lugar? Dahil parang mukhang Bisaya ka. Absuelto mga Bisaya rito. Halos karamihan sa lugar na ito ay hindi naman talaga lehitimong taga rito. Mga dayo lang rin. Tulad ko, nanggaling pa ako ng Leyte. Ikaw ba saan ang probinsya mo? Leyte rin po pala kayo. Doon din po ang lugar ko. Bisaya ka man po di ay. Waray-waray. Pepe ang pangalan ko. Ikaw? Tawagin niyo na lang po akong Noy o kaya ay Nonoy. Yun po kasi ang palayaw ko. Kung sakaling may humarang sa iyo sa daan, sabihin mo lamang pangalang Pepe. Kargo na kita. At kung sakaling may kailangan ka sa akin, ipagtanong-tanong mula ako rito. Alam ng mga taong naninirahan dito kung saan ako nakatago. Dahil hinahanap ako ng mga pulis. Sige na Nonoy, ikinagagalak kong makilala ka. Sikit may pupuntahan pa ako. Ang inaakala sa isipan ni Nonoy na itong si Pepe ay sobrang barumbado. Hindi pala, nakadepende lang rin sa taong kanyang kaharap ang maaari niyang pagmalupitan o gawa ng masama. May kabutihan naman pala itong si Pepe. Akala ko sasaktan ako kanina dahil sa patuloy na pagtitig ko sa kanya. Sa isang pier nagtatrabaho itong si Nonoy bilang isang kargador para matustusan ang kanyang pangangailangan hanggang sa isang gabi. Habang patuloy siyang nagpapahinga, bigla na lamang na may kumatok sa kanyang pintuan. Nagmamadali ito na tinatawag ang kanyang pangalan. Noy! Nonoy! Sino kaya ito? Sa 10 oras ng gabi may kumakatok pa sa pintuan ko. Dahan-dahan munang sumilip si Nonoy sa may trangkahan hanggang sa masipat niya itong si Pepe na may dugo ang muka pati na rin ang kanyang kasuotan. Halika't pumasok ka rito, Pepe. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit duguan ka't may sugat pa sa iyong braso? Pasensya ka na Noy. Dito na ako malapit na tumakbo sa'yo. Ang dalawa kasi sa kasama ko, napas lang ng ibang mga grupo. Marami sila, kaya nang hindi ko na kinaya, tumakbo na ako. At ito ang nakita ko mas malapit. Itago mo muna ako Noy, hanggang sa makalagpas sila rito. Dagling itinago ni Nonoy itong si Pepe. Nilinis ang kanyang katawan at ginamot ang malalim na sugat nito sa may braso. Habang nagtataka naman itong si Pepe dahil sa mga gamit na meron itong si Nonoy. Isa kang mananambal? Dahil sa mga gamit na meron ka, manggagamot lang ang meron yan. Ginagamit ko lang ito kapag kailangan. Itinuro lang sa akin ng aking itay na mananambal. Kilala siyang manggagamot sa aming lugar. Kaya magpahanggang dito dala-dala ko pa rin ang kalamang ito. Ibig sabihin, may karga ka rin sa iyong katawan? Hindi na maiiwasan yon kapag manggagamot ng tatay mo. Para na rin sa aming pag-iingat. Siya nga pala, saan ang galing ang San Benitong Guerrero mo? Nakikita akong malakas din siya. Yun nga lang napapabayaan ng dasal. Kaya siguro may sugat ka rin sa iyong braso. Pagkakasundo pala talaga tayo Nonoy. Pamana pa yun sa akin ng lolo ko bago siya mamatay. Tama ka, hindi ko na talaga siya napapakain ng dasal. Dahil iniisip ko rin na nagagamit ko na rin naman siya sa kasamaan. Baka hindi na rin tama. Ano ba kasing nangyayari? Dala ba yan ng kaguluhan sa lugar na ito? O ang kapusukan ng bawat isa? Kaya ang nagtutulak ay ang sitwasyon para pumaslang. Matagal na ang sigalot na ito Nonoy. At magpanggang sa ngayon ay wala pa rin tumitigil sa panggugulo. Kaya napipilitan kaming lumaban. Lalo na kapag sinasaktan nilang mga bata o pinagtitripan na wala namang kinalaman sa kanilang ginagawa. At yun ang di ko maatim dito. Kilala ko ng mga tao dahil sa aking tapang. Pero hindi nila alam na may kahinaan din ako. Baka pwedeng magpahinga muna ako Noy. Nanghihina na kasi ang katawan ko. Asa na kaya yung lokong yon? Baka dito pumasok. Hindi doon. Baka ako maliwa sa may kanto.
Tarantadong yon. Kapag nahuli-huli ko lang talaga siya. At alam niyang walang latay. Dito na sa paglalamayan sa lugar na ito. Akala siguro niya hindi natin mapapasok. Ay katapusan ka na, Pepe. Wala nang ibang kakalinga sa'yo rito. Dito. Siguradong dun sumuot yun. Pinakiramdaman ni Nonoy ang umahanap kay Pepe. Nakita niya sa may siwang ng pintuan ang mga kalalakihang nagsisipagtakbuhan patungo sa may kanto sa patuloy na paghahanap ng mga ito kay Pepe. Maya-maya pa'y tahimik ng lugar na nakatulog na rin itong si Pepe dahil sa panghihina at sugat na kanyang natamo. Kinabukasan ng umaga, pangsamantalang hindi pumasok si Nonoy sa kanyang trabaho upang bantayan itong si Pepe hanggang sa... Gising ka na pala. Saglit lang at ipagtitimpla kita ng kape para mainita naman yung sikmura mo. Salamat sa tulong mo, Noy. Kung hindi mo ako pinatuloy kagabi, baka kung saan ako pulutin. Wala nang dalawang kasama ko. Lalapit ako kay Manuel. Isa rin yun na may karga sa kanyang katawan na namumuno sa kanyang grupo. Patalik na kaibigan ko yun. Kaya alam ko hindi niya ako pababayaan. Re-rest back kami dahil sa nangyari sa aking dalawang kasama. Ipapakilala kita sa kanya balang araw, Noy. Pagkakasundo rin kayo, tulad natin. Pero... Wala nang pero, Noy. Pagkakatropa na tayo. Inaligtas mo ang buhay ko. Kaya kung sakaling may kumanti sa'yo dito kahit na isa, palilintikan sa akin. Pati na rin sa amin ni Manuel. Salamat nga pala sa paggamot mo sa akin, ha. Gumanda na ang pakiramdam ng katawan ko. Gumagamit ka rin ba ng orasyon? Oo. Lalo na sa panggagamot. Kaya pala. Parang nagkaroon ng dagdag na lakas ang katawan ko dahil pala sa orasyon ay kinarga mo. Di na ako magpapaabot ng tanghali rito, Noy, dahil baka matsyempohan pa ako ng mga tarantadong yon. Kaya habang maaga pa tulog pa sila, magtutungo na ako sa teritoryo ni Manuel at doon ako lubusang magpapagaling. Salamat nga pala sa kape. Alis na ako, Noy. Nagtungo si Pepe sa lugar ni Manuel, subalit itong si Nonoy. Napag-isip-isip niyang maaari siyang madamay, lalo pat tinulungan niyang isang taong walang direksyon sa buhay. Subalit nandudo na siya, malapit na sa kanya si Pepe, at sa araw-araw na lumilipas, madalas niyang natutunghayan ang pagkasangkot ni Pepe sa kaguluhan kasama ng kanyang malapit na kaibigan na si Manuel. Noy, ito nga palang sinasabi ko sa iyong kaibigan ko, si Manuel. Kahit buhay niya ibubuwis niya para sa amin. At ganun din naman kami sa kanya. Ikaw pala si Nonoy. Ipinagmamalaki ka sa akin ni Pepe. Mahusay ka raw. Salamat nga pala sa pagkakaligtas mo sa kanya. Maasahan mo kami rito. At maaari kang sumama sa amin. Yun ay kung gusto mo. Pero hindi ka namin pinipilit, ha. Depende lang yun sa pangangailangan mo. Kesa sa nagbubuhat ka na mabibigat dyan sa pier. Barya-barya lang kinikita mo dyan. Pero sa amin, papaldo ka. Anong ibig sabihin mong papaldo? Ako na magpapaliwanag sa iyo, Noy. Sayang ang abilidad mo kung hindi natin gagamitin para kumita ng mas malaking pera. Hanggang sa ipaliwanag ni Pepe kung papaano silang namumuhay roon at bakit sila'y ginagalang ng mga tao samantalang madalas nadadamay ang kanilang pangalan sa kaguluhan. Subalit hindi sila'y pinagkakalulo ng mga taong nandoon na matagal nang naninirahan. Ibig niyo bang sabihin, ginagamit ninyo ang inyong karga sa katawan para kumitil dahil sa pera? May dahilan ng lahat, Nonoy. At ang kinikita namin ay tinutulong din namin dito. Hindi lang yun para sa pangsarili namin. Marami rin kaming natutulungan. Pero mali ang pamamaraan. Alam kong layunin ninyo ay pagtulong. Subalit nang gagaling sa masama at ang lahat ng ito'y may hangganan. Alam kong alam ninyo yon. Pepe, mahirap naman palang kausap itong si Nonoy. Mamaya niyan kaliwain tayo nito at isuplong pa tayo sa kinauukulan. Pagtitiwala ka pa ba dyan? Ako nang bahala, Emmanuel, ang makiusap kay Nonoy. Huwag ka nang makialam dito. Manahimik ka na lang muna dyan. Noy, alam kong may mataas kang pangarap, pero hindi mo maaabot yan kung ganyan lang ginagawa mo. Kargador sa pier? Hanggang kailan pa? Kahit nahugod-ugod ka na, kahit na isang haligi ng tahanan, hindi ka makakapagpatayo. Sa pagkain mo pa nga lang at sa pangungupahan mo dito, kulang na. Ay, napabuntong hininga na lamang si Nonoy dahil sa mga sinabi sa kanya ni Pepe. May katotohanan naman ang lahat ng iyon, subalit muling bumalik sa kanyang isipan
Ang dahilan kung bakit siya nagtungo roon, ang lubusang mabago ang kanyang pamumuhay na ipinagpalit niya sa kagustuhan ng kanyang itay. Pag-iisipan kong inalok ninyo, subalit sa ngayon ay hindi ko may papangako. Sige lang Noy, hindi ka naman namin minamadali eh. Basta sinisiguro ko sa'yo, gaganda ang buhay mo rito. Hanggang sa dumating ang araw, nakabilang na itong sinunoy sa samahan ni Manuel at ni Pepe. Mga tarantado, nandito sila. Etong inuutos sa atin ni boss. Malaking-laking halaga ang nakapatong sa ulo nila. Na kapag naadedo natin to, siguradong paldo-paldo tayo. Kayo nang bahala dyan, dito naman kami sa kabila. Ano Noy, kaya na ba ng sikmura mo? Hindi ko alam, pero susubukan ko. Hanggang sa maling landas ng tinahak ni Nonoy, kasama itong si Manuel at Pepe. Makalipas pang ilang buwan, napansin nilang biyasa na itong si Nonoy at kakaiba ang kanyang abilidad na nakikipagsabayan sa pakikipagrambulan. Noy, tulungan mo ako rito. May tama ako. Halika rito Pepe, ako nang bahala sa kanila. Magpahinga ka na muna riyan. Gamit ang Indian pana, pati na rin ang mga sulpak. Hindi man lamang iniinday yun ni Nonoy na ikinatatakot ng kanilang mga katunggali hanggang sa lubusang makilala ang kanyang pangalan dahil sa kanyang katapangan at kakaibang uri ng abilidad. Ang tigas naman ng Nonoy na yan. Tao pa ba yan? Ni hindi man lamang iniindang sulpak natin, pati na rin ang Indian pana. Bakal yata ang katawan ng taong yan. Halina kayo at baka maubos pa tayo ng Nonoy na yan. May araw ka rin sa akin, Noy. Salamat sa pagligtas mo sa amin, Noy. Siguro kung wala ka ron, baka lubusan na kaming nakuyog ng mga yon at nagkabutas-butas ang katawan namin. Pasensya ka na nga pala Noy. Kung dati pinagdudahan kita, yun pala ikaw pang magliligtas sa amin. Ano ba kayo? Kaya nga nangako tayo sa isa't isa, di ba? Walang iwanan, kahit na ano pang mangyari. Hanggang sa binuo ni Nonoy ang 7 palabras sa pangunguna ng pangalan ni Nonoy at Pepe. Pati na rin si Manuel na isa rin sa namumuno sa kanilang samahan. Napakagandang pangalan ng grupo, Nonoy. Parang hindi basta-bastang matitibag. Noong araw isa ka lamang na tahimik na naninirahan dito. Samantala ngayon, bantog na ang pangalan mo, Noy, na isa sa kinatatakutan dito. Maliban pa sa amin, mabuti na lang talaga't nakilala kita at wala akong pinagsisisihan doon na ikaw ang ginawa naming pinuno. Siya nga pala, Noy, may papasukin tayo. Medyo malaking halaga ito na kapag naging planchado ang lahat, maraming magbabagong buhay sa atin. Pati na rin tayo. At kapag iniisip ko nga yun napakasarap ng buhay. Bibili tayo ng malaking lupain at ang 7 palabras. Doon maninirahan. Di ba napakaganda? Ano ang nasa isipan mo Pepe? Papasukin natin ang isang bangko at kapag nakuha natin ang limpak-limpak na salapi doon, siguradong magbabagong buhay na tayo. Tama ba, Manuel? Tama ang sinabi niya Noy. Ito ng tamang pagkakataon. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon pa. Pagyaman din naman ang hangarin natin, di ba? Doon na tayo sa mas marami. Ibubuwis lang rin naman natin ang buhay natin di doon na tayo sa mas malaki. At nang dahil sa pagudyok ng dalawa, mahigit 1 buwan din nilang pinagplanuhan kung papaano nilang papasukin ang isang bangko nang walang kahirap-hirap. Ito na ang araw ng pagbabago ng buhay natin sa pamamagitan ng tulong ni Nonoy. Pagsihanda na kayo, papasukin na natin ang bangko para mas marami rin tayong matulungang tao rito na patuloy na naghihirap sa squatter na ito. Sandali lang Manuel at Pepe. Kinakabahan ako na para bang may masamang mangyayari at ang aking medalyon ay patuloy sa pag-init. Ano ka ba naman, Noy? Huwag kang maniwala sa kabang yan. Siguro dahil excited ka lang. Dito ang tunay na paldo kapag nakuha natin ang salaping nandiyan. Ipinagpatuloy pa rin nila ang pagpasok sa bangko, subalit sa hindi inaasahan. Saktong may dumadaang patrolya na naging dahilan ng kanilang pagsakuta. Dumapa kayo. Dahil kung hindi, pauulan na namin kayo ng bala. Pare, pakipusasan ng mga ito. Pati yung nandoon para wala nang makatakas. Kayo palang 7 palabras
pagdudusahan ninyo sa kulungan ng ginagawa ninyo. Tingnan lang natin kung hanggang saan ang tapang nyo. Makakahanap kayo ng katapat sa kulungan na mas marami pang burda sa inyong katawan. Walang nagawa noon si Nonoy kung di dumapa at ang kaba na kanyang nararamdaman ay nagkatotoo sa pamamagitan ng mga pulis na yun. Ipasok ang lahat ng yan dito sa selda. Tingnan lang natin ang tapang ninyo, mga kawatan. Ito na nga bang ayaw kong mangyari, Pepe? Pero nandito na tayo at kailangan nating pagbayaran ng mga mali nating nagawa. Sa paglipas ng araw, buwan at taon, tuluyang nagbagong buhay sila Nonoy, pati na rin ang kanyang mga kasamahan. Noy, ilang taon na rin ang nakalipas. Siguro naman ay mapapalaya tayo ng mas maaga. Hindi naman tayo nagpasaway rito. Katunayan nga ginawa pa tayong pinuno sa seldang ito para maiwasan ang pagkakagulo. Gustong gusto nga tayo ni Warden dahil tumahimik ang seldang ito nang ipagkatiwala sa atin ni Warden. Sa loob ng selda, muli silang natutong humawak ng banal na aklat. Sabay-sabay silang nag-aral doon at patuloy na nangaral upang pagsisihan ang mga mali nilang nagawa. Natatawa ako sa nangyari sa ating buhay, Nonoy at Pepe. Mga dating barumbado, ngayon ay napakalaki ng pagbabago sa atin. Bilangguan lang palang magbabago sa ating buhay at hindi ang maraming salapi. Tama kay Manuel. Akala ko rin pera, pero hindi pala. Kundi ang banal na aklat na ito na nagudyok sa atin para magtungo tayo rito. Akala ko dito na tayo mamamatay. May pag-asa pa pala. May bagong buhay palang naghihintay sa atin dahil sa banal na aklat na ito. Noy, paglabas natin, turuan mo naman kami kung paano mo napapangalagaan ang medalyon mo. Kasi itong sa amin ni Manuel parang wala ng bisa. Dahil nung mga panahon na tarantado pa tayo, parati kami nasusugatan. Samantalang ikaw nananatiling nakatayo at wala man lamang ni isang sugat. Walang problema. Gusto nyo isama ko pa kayo sa bahay namin. Total wala na rin naman kayong babalikan. Buo pa rin ang 7 palabras sa pamamagitan na lamang nating 3. Pero wala nang karahasan at tulad ng ginagawa natin dati. Hindi na tayo 7 palabras. 3 palabras na lang. Nagbibiro lang ako, Noy. Hanggang sa lubusan na silang napalaya dahil sa ipinakita nilang kabutihan sa loob ng selda na nakatulong sa ibang nanduroon upang patuloy na magbago. Ayos, palaya na tayo. Ano, Noy, tutuloy na ba tayo sa lugar ninyo? Medyo malayo-layong lakbayin. Pero ang mahalaga tahimik tayong mamumuhay ron. Sandali lang, may aaminin ako sa inyong dalawa. Nung nakarang araw lang hindi ko na sinabi sa inyo para hindi na kayo mag-alala patungkol sa akin. May natanggap akong liham at nanggaling yun sa aming lugar. Pumanaw na raw si Itay at ayaw kong makita ang kanyang puntod. Nakakahiya dahil nilisan ko ang lugar na yon nang hindi tinanggap ang kanyang kagustuhan para sa akin. Nakikiramay kaming dalawa sa iyo, Noy. Huwag mo isipin yun, Noy. Ganito na lang. Pagtungo tayo sa aking kapatid sa Camarines Norte. Doon sila naninirahan ng kanyang pamilya. Tagaroon kasi na pangasawa nun Naalala kong meron siyang gustong paalagaan sa aking lupa. Medyo masukal at bukid daw yun. Ayon kasi sa kanya nun napapabayaan lang ang lupang yon. Maaari ko raw pagtamnan para naman hindi masayang. Kaya subukan nating magtungo ron. Kung sakasakali maaari tayong manirahan. Kahit na gumawa lang tayo ng barong-barong. Basta ang mahalaga sama-sama tayong tuluyang magbago. Kahit na pangsamantala lang. Ano, paig pa kayo? Sa tingin ko mas magandang ideya yan, Pepe. Sakto may sapat pa naman tayong salapi na nanggaling sa mga ginawa natin sa loob ng selda. Ang pag-uukit ng mga paninda para sa mga dalaw. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras pa. Magtungo na tayo roon. Pepe, ikaw ba yan? Ako nga ito, Ate Yumi. Pasensya na kung matagal na panahong hindi ako natungo rito. Ito lang kasi ang naisip naming puntahan. Sino yung kasama mo? Matalik na kaibigan ko. Mahabang kwento, Ate Yumi, kung paano kami nagtagpo-tagpo. Nasaan na pala si Kuya? Matagal nang pumanaw ang kuya mo at nag-iisa na lamang ako nagbabantay sa aking mga anak. Ganun ba? Bakit na hindi ka man lamang nagliham? Nagpadala ko ng liham sa iyo. Ikaw ang hindi na nagpapadala sa akin. Siguro dahil lumipat ka na naman ng ibang tirahan sa Maynila. Ano ba nangyari sa iyo? Ang tagal mong hindi nagpakita at nagparamdam sa akin. Akala ko nga kung napano ka na. Tulad nga ng sabi ko, ate, mahabang kwento. Baka pwedeng papasukin mo muna kami sa loob ng bahay mo.
Gutom na rin kami. Sige, pasok kayo. Dagling naganda ng pagkain ng Ate Yumi ni Pepe at nang makakain na nga sila roon, isinalaysay ng kanyang kapatid na babae ang patungkol sa nangyari sa kanyang asawa. Alam mo, Pepe, hindi namatay ang kuya mo sa sakit o kung ano man. Alam mo ba yung lupang sana'y papaalagaan ko sa iyo? Yun ang lupang minana pa namin sa mga magulang ng aking asawa. Subalit ng pinapangalagaan na ito ng kuya mo at doon ay nanirahan siya ng ilang araw. May nangyaring hindi ka panipaniwala sa kanya. Nilapa siya ng mga aswang na nanduroon. Noong una hindi ka maniniwala sa sinasabi ng aking biyanan. Hanggang sa nangyari na nga sa kuya mo, ang hindi namin inaasahan. Paring Nonoy, may alam ka ba patungkol sa mga aswang at kung paano natin sila tutugisin? Meron naman ang katuruan sa akin ng aking itay. Sa katunayan ng nasa Manila pa tayo, marami rin akong nakikita at nakakasalamuha. Pero sa mga oras na yon ay hindi sila nanggagambala. Nakikipagsabayan lamang sila sa mga tao dahil na rin siguro sa kagustuhan nilang mamuhay ng tahimik. Pero dahil dyan sa sinabi ng kapatid mo, malamang ay marahas ang naninirahan sa bundok na yon. Kaya pinaslang nilang yung bayaw. Huwag kang mag-alala, tutulong ako patungkol dyan. Ganito na lang po ate, itutuloy ko ng pangangalaga sa bundok na yon at yun talagang pinunta namin dito. Pero hindi namin nakalain na may iba pa palang naninirahan doon. Pero wag mo kaming alalahanin, hindi basta-basta yung si Nonoy. May alam siya na hindi namin alam na maaaring makatulong sa atin. Kayo ang bahala, Pepe. Sana'y may pagiganti yung aking asawa sa ginawa ng mga aswang na naninirahan doon. At sa pamamagitan nilang tatlo, nagtungo nga sila sa bukid na yon. Hanggang sa makarating sila sa pusod nito, wala naman silang kakaibang nararamdaman maliban sa mga huni ng ibon at sa kaluskos sa mga damo ng mga ligaw na hayop. Nonoy, Emmanuel, magmula dun sa parting yon hanggang dun sa kabila ay pag-aari ng aking bayaw. Nasa na kaya rito yung kubo na ginawa niya? Para ayusin na lang natin at doon na tayo pang samantalang manirahan. Ayun Pepe, may kubo akong namamataan doon. Baka yun ang hinahanap natin. Eto na nga yun. Kaso sira-sira na at butas-butas na rin ang dingding. Pangsamantala ayusin muna natin to. Gamit ang mga dahon ng nyug. Totally, sanay naman tayo sa hirap ng buhay. Dito muna tayo manirahan hanggang sa masupil natin ang pumaslang sa aking bayaw. Gamit ang kanilang daladalang tabak, madali nilang isinaayos ang kubong yun upang may makublihan pagdating ng takip silim hanggang sa makalipas ang ilang oras. Ayos na siguro ito, Pepe. Maaari na natin ito mapagsilungan. Sa tingin ko ay matibay naman ang pagkakagawa natin. Hindi na tayo mababasa kung sakali man na magkaroon ng malakas na ulan. Ayos, siya nga pala. Sa pagkuha ko ng mga kahoy, may nakita akong isang maliit na balon. Siguro ginawa pa yun ni Kuya. Maaari natin yung mapakinabangan para naman meron tayong mainom at may magamit sa pang-araw-araw dito. Natural na tubig na nanggagaling sa bukal. Kunting linis lang yun maayos na. Naganda ang bawat isa para sa kanilang gabihan at ang nagsisilbi nilang liwanag doon ay nanggagaling sa gasera. Magsisigalang ako ng apoy sa labas para kahit papano'y mabawasan ng mga lamok. Sige Nonoy, pagkaluto ng mga pagkain handa ko na rin. Tatawagin na lang kita roon. Gamit ang posporo at mga natuyong dahon, patuloy na nagpaliyab si Nonoy ng apoy sa labas hanggang sa may naramdaman siyang kakaiba pagpatak ng alas 7:30. May kumakaluskos sa parting yun. Noy, wag mong puntahan yan. Delikado. Hintayin mo kami ni Emmanuel. Nagpatuloy si Nonoy sa paglalakad at hindi na inintay ang dalawa hanggang sa marating niyang nasabing lugar kung saan ay meron siyang kakaibang nararamdaman. Patuloy sa pag-init ang medalyon. Indikasyon lamang na meron ngang naninirahan dito. Magpakita ka sa akin. Sino kang nandiyan sa likod ng puno? Lumabas ka. Subalit nang makaramdamang nilalang na hindi pang karaniwan ang kanyang kaharapin, madali itong lumayo na bigla na lamang nawala sa kanyang kinaroroonan. Oy Nonoy, nasa na?
Meron ba talaga dyan? Nawala ng kanyang presensya at hindi ko na alam kung saan nagtungo. Totoong meron nga rito at hindi ako nagkakamali ron. Subukan lang niyang magkaharap kami. May kilalagyan siya sa akin. Halika na't kumain na muna tayo. May araw din sa atin ng mga yan. Patitikman nilang dating mga barumbado. Pero sa pagkakataong ito, tama na yung piniglalaban natin. Unang gabi pa lamang yun ang kanilang pananatili roon. Kaagad nang may nagparamdam kay Nonoy na para bang ipinapahiwatig ng nilalang na sila ang naghahari sa kabukirang yun na walang maaaring makagambala sa kanila. Pepe, Emmanuel, wag kayong magpapabaya. Laksan ninyo ang inyong pakiramdam dahil ang maaaring makalaban natin ay hindi na normal na tao. Muli kong bubuhayin ang mga medalyon ninyo. Subalit sa pagkakataong ito ay gagamitin na natin yan sa kampo ng kadiliman. Siguro ito na yung tamang oras na para turuan mo kami. Yung plano mo sanang pag-uwi natin dun sa inyo. Yun nga lang hindi natuloy. Maaari bang dito mo na lang kami turuan? Siguro nga ito na yung tamang panahon. Pero ang una kong gagawin buhayin muna ang inyong medalyon para magkaroon kayo ng proteksyon. Akin at ilagay ninyo sa aking palad ang San Benitong Guerrero. Pati na rin ang iyong medalyon ni Manuel, ang medalyon ng Metatron. Malalakas na gamit ang tangan ng dalawa. Subalit dahil hindi ito napapakain ng mga dasal, nananatili na lamang itong palamuti sa kanilang katawan. Sa kadahilan ng habang tumatagal ang panahon, unti-unti itong nawawala ng bisa. O eto Noy, ikaw nang bahala dyan. Malaking tiwala namin sa iyo ni Manuel. Maya-maya pa sa unti-unting paglalim ng gabi, natulog na itong si Pepe at ni Manuel. Samantalang si Nonoy patuloy pa rin sa kanyang pagdarasal habang kinakargahan at binubuhay ang medalyon ng dalawa. Sa ngayon ay sapat na siguro ito. Bukas uli na umaga sa aking pagising, maaari ko ulit itong dasalan para lumakas ng espiritong gabay na nandirito sa medalyong ito. Ay, ang ganda ng umaga. Malayong malayo sa ingay ng mga sasakyan, pati na rin sa kapaligiran. Mga huni lang ng ibon at malamig na hangin. Ang umaga na sa asalubong sa atin dito. Ay nako, ang sarap mamuhay sa ganitong lugar. Magandang umaga, Pepe. Ang aga mo namang gumising, Nonoy. Kanina ka pa ba riyan? 3:00 pa lang na madaling araw gising na ako. Napakaaga naman yata, Noy. Samantalang si Manuel tulog pa rin. Ganito ako kapag nagkukonsagra upang muling manumbalik ang lakas ng inyong medalyon. Konsagra? Yan ba yung ginagawa ng lolo ko noon? Napatuloy na pagdarasal umaga at gabi, lalo na sa kanyang mga gamit. Palibasa hindi ako interesado noon. Ganoon na nga, Pepe. Matagal kasi itong napabayaan, kaya kinakailangan talaga yung konsagra. Mga 1 linggo pa ito bago ko muling ibalik sa inyo. Hindi rin pala madali ang pagbubuhay ng medalyon. Akala ko kaunting dasal lang okay na ulit. Siya nga pala, kailan mo ba kami tuturuan? Kapag naibalik ko na sa inyong medalyon, saka tayo magsisimula. Sige na't magkape ka na riyan. May kamuting kahoy akong nilaga, yung pinadala sa atin ng kapatid mo. Sige Noy, paiwan muna kita riyan. Pagpatuloy mo na lang yung pagdarasal mo. Maya-maya igising na rin yan si Manuel. Yayayain ko maglinis muna rito sa paligid para kahit papano makapagtanim-tanim tayo ng mga gulay na maaari nating maibenta sa bayan kahit pamalit man lang ng bigas. Makalipas ang ilang araw, nang matapos na ang pagkukonsagra ni Nonoy, agad niya namang ibinalik ang mga gamit sa dalawa at pagkatapos nga noon ay nagsimula na rin silang mag-aral. Huwag ninyong mamadali ng pagdarasal. Nanggaling kayo sa mga pamilyang may kaalaman, kaya nagkaroon kayo ng ganyang gamit. Imposibleng walang karga ang inyong katawan na nanggaling sa inyong mga ninuno. Kaya para sa akin, madali lang rin kayong matututo. Basta bataos lamang sa inyong puso ang inyong pag-aaral, mas madali niyong makakabisa ang lahat ng ituturo ko. Sige Noy, pipilitin namin ni Manuel na matutunan ang lahat ng yan sa abot ng aming makakaya at sa pamamagitan ng iyong gabay. Matapos ang 3 buwan na pag-aaral, ni isang nilalang ay wala man lamang muling nagparamdam sa kanila habang nananatili silang naninirahan doon sa pagbabantay ng kabukiran. Nonoy, salamat sa matyaga mong pagtuturo sa amin. Kahit na medyo matagal kaming natuto, eto at hindi mo kami binitawan.
Kung tutuusin mabilis na yon. Dahil nanggaling kayo sa mga ninunong may kaalaman. Magagamit nyo na yan ngayon. Pero hindi na sa kalukuhan, kundi para makatulong na ng tama. Nonoy, Pepe, papaubos na nga pala yung mga pagkain natin. Baka maaari muna tayong bumaba sa bayan. Kinakailangan natin mamili ng pagkain. Meron pa ba kayong natitirang salapirian? Meron pa naman. Hindi naman tayo magastos rito kasi wala tayong ibang binabayaran. Sige't magtutungo muna tayo sa bayan. Dumaan na rin tayo sa tahanan ng kapatid ni Pepe para naman kahit papano makapagbigay tayo ng pagkain. At nang makarating na nga sila sa kabayanan, habang may daladalang sako bag kung saan nila inilalagay ang mga pinamili, maya-maya ay may matandang lumapit sa kanila habang nagwiwika ng, Pistado nindo ako. Ano ho bang sinasabi ninyo? Hindi ho namin maunawaan. Dayo kayo sa lugar na ito Dahil hindi nyo naunawaan ang sinasabi ko. Yun ay sa salitang Bicol ng Norte na ang ibig sabihin ay kung nakikilala ninyo ko. Hindi ka ho namin kilala. Bakit ho ba? Sabay tawa ng matanda na nakakaloko na para bang nangaasar ito habang hindi makatingin ng diretso kay Nonoy. Ano nangyari, Noy? Bakit parang nanggagalaiti ka sa galit? Ano bang sinabi ng matandang yun sa'yo? At bakit parang pinagsakloban ka ng langit at lupa? Akala siguro ng matandang yun ay hindi ko malalaman kung anong uri siya. Ang lakas ng loob niyang lumapit sa akin. Palibhasa maraming tao rito na hindi ko siya maaaring kantiin. Bakit ba kasi, Noy? Aswang ang matandang yun ni hindi nga siya makatitig sa akin ng diretsyo. Maligaw ka lamang tanda sa bukid. Sinisiguro kong mawawala yung yabang mo. Pabayaan na natin yung matandang lalaking yan. Wala nang magagawa yan. Tingnan mo nga't may tungkod na at hihikay ka na rin sa kanyang paglalakad. Yun ang pagkakamali nyo. Ito ang tatandaan ninyong dalawa. Sa tuwing sumasapit ang dilim, nanunumbalik ang kanilang lakas na nanggagaling sa kadiliman. Kaya kahit ganyan ang itsura ng matandang yan, marami pa siyang mapipinsala at hindi natin alam. Baka isa pa yan sa pumaslang sa asawa ng ate Yumi mo. Kung gayon, titigalpuin ko ng matandang yan. Palipad hanging orasyon lang katapat niyan. Bubulagta na yan sa kanyang paglalakad. Pabayaan nyo na muna ang matandang yan. Wala pa naman tayong sapat na ebidensya, di ba? Oo, taswang siya. Pero hindi pa natin sigurado kung isa nga ba siya sa gumagawa ng kasamaan dito. Nagunos dili ang dalawa sa mga sinabi ni Manuel. At yun naman ay may katotohanan. Wala pa silang sapat na ebidensya kung tunay nga ba itong namiminsala at nakakagambala sa mga taong naninirahan doon. Salamat sa pagpapaunawa, Emmanuel. May mga binhi ng mga pananim doon. Siguro ay bumili tayo para madagdagan ng iba pa nating mga pananim sa bukid. At nang matapos na nga silang makapamili, dagli silang dumaan sa tahanan ni Yumi at iniabot ng ibang mga pagkain na maaaring makatulong sa pang-araw-araw ng mga bata. Ate Yumi, si Pepe ito. May mga dala kaming pagkain. Ang dami naman ito, Pepe. Nag-abala pa talaga kayo. Kailangan mo yan, ate. Kasi ikaw nang nagsilbing tatay at nanay nila. Kung siguro nga matagal ko nang nalaman na nawala na si kuya, baka kaagad ay bumalik ako rito para kahit papaano makatulong sa'yo. Tito, salamat po. Ang dami po namin pagkain. Magmula po kasi nang nawala si Itay, hirap na po kami sa pagkain. Kasi wala naman pong hanap buhay si nanay Kaya po maliban sa pagtatanim ng gulay, nakikianihan po si nanay doon sa kabilang sakahan para po magkaroon ng pambili. Samantalang nung nabubuhay pa po si Itay, hindi po kami kinakapos sa pagkain. Hayaan mo, pamangkin. Palagi nang tutulong sa inyong tito at ang pumaslang sa tatay mo. Hahanapin namin siya at hindi kami papayag na hindi namin maiganti ang tatay mo. Sino po bang pumaslang kay tatay? Anak, pumasok na kayo ron sa loob. Dalahin mo na yung mga kapatid mo, dali. Pati na rin yung ibang pagkain para sa inyo. Sige po, inay. Tara na rito, bunso. Bilisan mo. Paano ba yan, ate? Aalis na rin kami. Idinaan lang talaga namin dito yung mga pagkain. Kamusta naman kayo ron? Mabuti naman, Ate Yomi. Sa unang gabi namin may nagparamdam sa amin doon. Pero hanggang ngayon wala pa rin. Hindi na uli bumabalik. Siguro nakaramdam ng takot dahil sa kasama namin si Nonoy. Mabuti naman at maayos ang kalagayan niyo doon. Alam mo, sa totoo lang, Pepe, matagal ko nang ibinebenta ang lupang yon. Pero ni isa walang bumibili. Dahil alam nila ang nangyari sa aking asawa.
Kaya kahit sila, natatakot din. Hayaan mo, Yomi. Balang araw ay tatahimik ng lupang yon. At kahit na sinong tao ay maaari nang makapunta roon ng walang kinakatakutan. At sa muli nilang pagbabalik sa kanilang barong-barong na tahanan, nakita ni Nonoy na may isang lalaking nagtatakbo nang papalapit na sila roon. Hoy, tumigil ka. Anong ginagawa mo riyan? Mabilis itong nawala sa kanilang paningin hanggang sa makita nila ang kanilang mga gamit na nagkalat sa lupa. Peste, minamatyagan lang nila tayo at alam nilang walang tao sa tahanang ito. Ibig sabihin, nandiyan lang sila sa paligid na patuloy na nagmamasid sa atin. Ayusin nyo ng dalawang mga gamit natin. Lilibot ako sa paligid, baka sakaling abutan ko pa sila. 6:00 na ng hapon ang mga oras na yun. At dahil nga sa masukalang paligid ng bundok na yun, mas maagang nagdidilim dahil na rin sa malalaking puno. Lumabas ka na ngayon. Nandito na ako. Hindi yung patago-tago lang kayo at saka aatake nang wala kami. Magpakita ka kung nasan ka man ngayon. Hanggang sa may marinig si Nonoy na isang malakas na tawa na nanggagaling sa boses ng isang babae. Sino ka? At nasaan ka ngayon? Magpakita ka sa akin. Hanggang sa unti-unting lumalayo ang tawang yun na napalitan ng huni ng uwak at may papalayong pagaspas na nanggagaling sa di kalayuan. Noy, may nahuli ka ba? Pinaglalaruan lang nila ako dahil sa may kakaiba silang abilidad na bigla-bigla na lamang nawawala sa aking harapan. Hindi pala pangkaraniwan ng mga yan. Kaya pala madaling napaslang ang asawa ni Ate Yumi. Paano na lang kung ni isa sa atin ay walang kaalaman? Siguradong pinagpipesta na tayo ng mga yan at tuwang-tuwa ng pinag-aagawa ng ating katawan. Kamusta kayo rito? Nasaan ang mga aswang? Wala na, Emmanuel. Nakatakas na naman. Nag-isip ng paraan si Nonoy at nagbaon sila ng mga pangontra sa lupa sa bawat kanto ng kanilang barong-barong upang ni isa sa mga ito ay wala na muling makalapit. Ay sa sigurong ganyang kababaw. Hindi naman kailangan sobrang lalim, di ba, Noy? Ganoon na nga. Ang mahalaga ay may nakabaon tayo dyan para hindi na maulit ang nangyari. At nang matapos na nga nilang may sagawa ang pagbabaon ng pangontra, muli na silang nagtungo sa tahanan at doon ay nagpahinga. Alam mo, Noy, akala ko nung una hindi totoo ang mga aswang na yan. Akala ko nung bata pa ako. Ginagawang panakot lang sa akin noon ng aking lolo. Pero nang dahil sa nangyari kay Bayaw at sa mga natutunghayan ko ngayon, totoo pala talaga sila. Mga taong hindi pangkaraniwan. Mga taong may tinatagong itim na katauhan sa kanilang katawan. Ikaw ba, Emmanuel? Ngayon ka lang rin ba nakaranas nito? Sa talang buhay ko, ngayon lang ako nakaranas ng mga kababalagan. Kahit na nga ba barumbado at loko-loko tayo noon, na hindi ko na-encounter ang mga aswang na yan. Wala rin kasi akong pakialam nun eh. Pero may nasasabi na noon sa akin si Itay, patungkol nga sa medalyon na ibinigay niya sa akin. Pero dahil nga sa hindi naman talaga ako interesado, tinanggap ko na lang ang medalyon kahit na may sinasabi pa siya patungkol sa mga aswang na yan. Patungkol naman sa aking karanasan, dahil nga sa kagustuhan ni Itay na ipasa sa akin ang lahat ng kanyang kaalaman, tinuruan niya ako at isinama sa pagpaslang. 3 aswang ang nabawian ko ng buhay. At pagkatapos nga noon, hindi ko pa rin tinanggap ang inaalok sa akin ni Itay dahil sa pag-aakala kong sa Maynila ako may sasakato para ng mga pangarap ko. Pero hindi ko lubos maisip na babalik pa rin pala talaga ako sa ganitong buhay. Sabi nga sa kasabihan kung ano yung puno, siya rin ang bunga. Kaya ito tayo ngayon, naghihintay ng pagsalakay ng mga walang kaluluwang aswang. Habang nakahiga at nagpapahinga sa barong-barong, napag-isip-isip ni Nonoy na baka may templo ang mga ito na nandiyan lamang sa paligid na kung saan sila sumasamba at doon naninirahan. Napaupo si Nonoy sa kanyang pagkakahiga at naisip na gumawa ng tansong punyal na maaari nilang gamitin sa pagpaslang. Naalala ko nga pala, Pepe at Manuel, ang tansong ipinagamit noon sa akin ni Itay para paslangin ng 3 aswang. Pero hindi ko nadala yon at iniwan ko lang sa aming tahanan. Bukas na bukas rin, muli tayong babalik sa bayan
para maganap ng maaaring mabiling tanso na gagawin nating punyal para sa kanila. Natatakot ang mga aswang pagdating sa tanso. Nasusunog ang kanilang laman kapag nalalapatan sila nito. Maliban pa sa pagkarga ng mga usal para mas lalo maging matatag ang punyal. Sumasang-ayon lang kami sa lahat ng plano mo, Nonoy. Dahil nagtitiwala kami sa lahat ng karanasan mo. Walang problema, bukas na bukas rin. Bababa ulit tayo ng bayan. Kinabukasan nga ng umaga, muli silang bumalik sa kabayanan para sa kinakailangan nilang tanso upang lubusang makagawa ng punyal. Sana nga ay may makita tayo dahil kadalasan ginagamit lang ang tanso sa paggawa ng bangka sa kadahilan ng hindi ito kinakalawang, hindi tulad ng pakong bakal na kapag nabasa mo lang ng tubig alat, madali na yung nasisira ng kalawang. Sana nga ay meron, Nonoy. Dahil halos kabukiran lang naman ang nakapaligid sa lugar na ito. May kalayuan pang tabing pangpang. Dahil kung wala tayong mabibili rito, magtutungo pa tayo roon para lang makahanap. Ale, saan ho ba may tindahan ng tanso rito? Subukan ninyong magtungo roon kay Marlene. Ang alam ko'y nagtitinda siya ng tanso. Yun nga lang hindi ako sigurado kung meron pa. Kasi wala naman talagang nagtitinda rito. Paliban lang sa kanya. Nandoon ang kanyang tahanan sa kaliwang bahagi. At kung hindi nyo naman makita, pagtanong-tanong nyo na lang doon. Sige ho, marami hong salamat. Pagtutungo na lang ho kami ron sa sinabi ninyong tindahan. Saan bang parte yun dito? Ito yung kaliwa, pero wala namang ibang tindahan. Ginugoyo yata tayo ng matandang yun Ayun Pepe, may nag-iisang tindahan doon. Baka yun ang sinasabi ng matanda. Magandang araw ho sa inyo. Meron ho ba kayong tinitindang tansong pako? Bebihira ang bumibili rito ng tansong pako. Saan ba ninyo gagamitin? Gagamitin ho sa paggawa ng bahay. Bahay? Tansong pako ang gagamitin ninyo? Ganoon na nga ho. Abay, kakaibang bahay. Tanso ang ginagamit. Malambot yon para sa inyong tahanan. Maaari yung maputol kinalaunan. Pakong bakal na lang kunin ninyo kesa dun sa tanso. Marlene, may tao rito sa tindahan. Naghahanap ng tansong pako. Magandang araw po sa inyo, Ginoo. Pasensya na po dahil wala na rin pong tansong pako rito. Kasi po magmula noon na bibihira naman po talaga kasi ang bumili. Inatitenga lang po yung kapital ko. Kaya nang maubos yung mga paninda kong tanso, hindi na po uli kami nag-restock. Meron naman po kaming bakal na pako dyan. Bakit po hindi na lang yun? Tanso po kasi talagang kailangan namin. Sige at maghanap na lang ho kami sa iba. Walang ibang napiling paraan ng tatlo kung di magtungo sa ibang bayan na may malapit na karagatan. Siguro naman meron na dito, Noy. Pinahihirapan tayo makahanap ng tanso Ayun at may isang malaking tindahan. Sigurado ako 100% mayroon ng tansong pako dyan. Dagli silang pumasok roon at kagad ding nagtanong. Magandang araw po. Meron po ba kayong tindang tansong pako rito? Meron. Hindi naman kami nawawalan ng panindang tansong pako. Isa yun sa pangunahing kailangan ng mga panday ng bangka rito. Kaya hindi kami nagpapaubos. Ilang kilo ba kailangan ninyo? At nang makabili na nga sila roon na sasapat sa 3 punyal, kagad na rin silang umalis na muling bumalik sa kanilang barong-barong na tahanan. Pepe at Emmanuel, tulungan niyo akong humulma ng hugis punyal sa lupa habang dinadarang ko sa apoy ang mga tanso. At kapag nalusaw na ito, ibubuhos natin sa lupa sa hugis punyal na inyong hinulma. Eto't nalusaw na. Tumabi kayo riyan at dahan-dahan kong ibubuhos. Hanggang sa lubusan na nga silang makaulma ng punyal na tanso. Double blade ang hinulma ng dalawa at dahil na rin sa kasanayan sa paghawak ng punyal ng mga panahong wala pa sa tamang direksyon ng kanilang buhay, hawak-hawak ni Pepe at ni Manuel ang isinaayos na punyal ni Nonoy. Ang ganda naman nito, Noy. Matagal na panahon ding hindi tayo nakahawak ng punyal magmula nang makulong tayo. Pero sa pagkakataong ito, ibang level na ang paggagamitan natin ng punyal. Gumagamit ng itim na kapangyarihan na hindi rin naman basta-bastang maaaring gapiin.
Hindi ko pa tapos nasain yan. Akin na nga muna. O eto't maaari nyo nang hawakan. Sakto lang naman ang pagkakahasa ko dyan para magkaroon lang ng talim. Dahil baka maubos ang tanso sa kakahasa. Nagukit na rin ako ng mga letra at ang mga letrang yan ay kargado ng mga usal. Yan ang para sa inyong dalawa at ito naman ang para sa akin. Ang galing mo talaga, Noy. Marami ka talagang natutunan sa tatay mo. Hindi katulad namin ni Manuel na hindi namin inintindi noon ang pagtuturo sa amin. Wala lang kaming pakialam. Pero ngayon ay mas nauunawaan na namin ang kahalagaan nito. Ang muling pagbabalik ng 7 palabras, ngunit kargado na ng kaalaman para puksain ng mga aswang. Alas 4 ng madaling araw, habang mahimbing silang natutulog, may narinig silang isang malakas na alulong ng aso at nanggagaling yun sa may kanluran kung saan ay may nagsisipaglakihang mga puno. Nonoy, Emmanuel, gising na ba kayo? Kanina pang alulong ng alulong yung aso doon. Kanino kayang alaga yon? Wala naman tayong alagang aso rito. Kanina pa akong gising at nakikiramdam. Hindi na rin ako makatulog. Bagmula nang marinig ko yung alulong ng asong yun. Halika kayo, tingnan natin. Totally madaling araw na rin naman. Dalahin ninyong tansong punyal. Dahil hindi ako nagkakamali sa aking pakiramdam at ang medalyon ko ay patuloy sa pag-init. Binaybay nila ang masukal na daan patungo roon at habang papalapit sila, unti-unti ring humihina ang alulong ng aso na kung hindi sila nagkakamali, yun ay isang aswang na nag-anyong aso. Dito ko naririnig. Pahina na ng pahina ang pag-alulong niya. Pero nababatid kong parang may iniinda siyang malaking sugat. Hanggang sa makita nga nilang isang nakabulagtang lalaki sa damuhan. Wala ito ni isang saplot habang may malaking sugat sa kanyang tiyan na patuloy na nagdurugo. Sino ka? At bakit nandirito ka sa ganitong oras? Isa ka bang espiya ng mga aswang? Tulungan ninyo ako. Oo, aaminin ko sa inyong isa akong aswang. Pero tumaliwas ako sa kanila. Kaya ganito ang nangyari sa akin dahil sa tinugis nila ako. At dito ko naisipang magtungo sa lugar ninyo. Dahil baka matulungan din ninyo ako sa aking pagbabago. Ayaw nilang umalis ako sa templo. Pero mas pinili kong gawin ang tama. Dahil ayaw ko nang pumatay ng tao. Paano naman kaming makakasigurong nagbago ka na? Ako mismo ang magpapatanggal ng sumpa sa aking katawan. At sa pamamagitan mo, nakikita kong matutulungan mo ako ron. Kayong dalawa, ano sa tingin nyo? Tutulungan ba natin siya o tutuluyang paslangin? Sa tingin ko no'y sincero naman siya sa gusto niyang mangyari. Bigyan natin ng isang pagkakataon at malalaman din natin kung nasaan ang sinasabi niyang templo. Siguradong doon sila naninirahan. Magagamit din natin siya para doon. May isa lamang akong katanungan sa iyo, Nilalang. Kabilang ka ba sa pumaslang sa asawa ng kapatid ko? Yung lalaki nagmamay-ari ng lupang ito na naninirahan sa kubong yon. Hindi ako kabilang doon. Yun na yung panahon na unti-unti ko nang binabago ang sarili ko at hindi na ako sumasama sa kanila. Kaya nang malaman ko na mayroong naninirahan ditong may kakaibang kakayanan, naglakas loob na akong umalis ron. Subalit sinundan pa rin nila ako hanggang sa makatakas ako nakatungo rito. Hanggang sa pinagtulungan na lamang nilang bote ng Nilalang na yon. At nang makarating nga sa kanilang barong-barong, doon ay ginamot ni Nonoy ang malaking sugat. At nang magamot na nga ito, madali nilang binigyan ng kasuotan na kaagad pinagpahinga. Emmanuel, bantayan mo lang muna siya. Lalabas lang akong saglit. Samahan mo muna ako, Pepe. Magpapahangin ako sa labas. Nonoy, kakaiba pala ang amoy ng dugo niya. Napakabaho, pati na rin ang kanyang katawan. Mabutit niyaya mo ako magtungo rito sa labas. Kanina ko pang gustong lumabas dahil sa sangsang ng amoy ng dugo niya. Ganoon talagang singaw ng katawan nila dahil na rin sa mga hilaw na karneng kinakain. Mabilis rin gagaling yan, lalo pat inalis ko na sa kanyang katawan ng itim na bertud na sumpa na nanggaling sa kanilang mga ninuno. Kapag nagising siya, doon natin malalaman ng lahat kung nasa saan ang sinasabi niyang templo. Makalipas ang ilang oras, hapon na nang muling magising ang Nilalang
na kahit papano'y nakabawi na ng kanyang lakas hanggang sa mapansin ni Yoni Manuel na nagtungo kay Nonoy. Noy, gising na siya. Nakasandal na sa may dingding. Akala ko nga natutulog pa eh. Hanggang sa mapansin ko na lang na nakasandal na siya roon. Salamat Emmanuel sa patuloy na pagbantay. Ako nang bahalang kumausap sa kanya. Kamusta ng pakiramdam mo? Huwag ka nang matakot. Magmula ngayon ay hindi ka na iba sa amin. Isa ka ng normal na tao. Kaya kung ako sa'yo, makipagtulungan ka na lang sa amin. Eto nga pala ang tubig at uminom ka muna. Maraming salamat sa tulong ninyo. Lalong-lalo ka na. Ang pangalan ko nga pala ay Sandro. Makikipagtulungan ako sa inyo upang maubos ng samahan nila sa kadahilan ng hindi na maatim ng konsensya ko ang madalas nilang pag-aalay ng tao sa templo. Bata man o matanda. Pabuti naman kung ganun, Sandro. Para hindi na rin kami mahirapan. Siguro kapag gumaling-galing ka na, saka tayo magtutungo ron sa sinasabi mong templo upang tugisin silang lahat. O etong pagkain at kumain ka muna. Para magkalaman naman yung sikmura mo. Dapat ay masanay ka na sa pagkain ganito. Hindi hilaw at niluluto. Salamat sa inyo. Tatanungin kong malaking utang na loob ito sa pagkakaligtas ninyo sa akin. Walang anuman yun. Ang mahalaga ay nagbago ka na. Tulad namin, wala kaming halos pinagkaiba sa'yo. Yun nga lang hindi kami aswang. Dati rin kaming manunugis. Pero ng mga katulad naming tao. Kaya naunawaan ka namin. Sigat kumain ka na muna. Matapos kumain ni Sandro, muli nila itong pinagpahinga upang lubusan ng makabawi ang kanyang katawan sa nawala nitong lakas. Noy, mabuti na lang at natagpuan pa nating boy si Sandro. Malaking tulong talaga siya sa atin pag nagkataon. Para madali nating matukoy kung saan sila nagkukubli. Hindi na tayo mahihirapan pa at mapaghihiganti ko ng asawa ni Ate Yumi. Ayos at nakakatayo ka na, Sandro. Magaling na ba ang sugat mo? Salamat uli sa inyo at magaling ng sugat ko. Sa ngayon ay masasabi kong maaari na tayong magtungo ron. Sigurado ka? Kaya mo na ba? Kayang-kaya na ng katawan ko at nandyan naman kayo para alalayan ako. Kagad silang apat na nagpulong na pinag-usapan ng pagtungo sa templo at kung saan sila maaaring dumaan hanggang sa lubusang makarating roon. 3 pinto ang meron sa templo at sa bawat pintong yon may mga nakabantay roon. Ang templong yun ay yari lamang sa mga natural na gamit, yari sa sawaling dingding at ang bubong naman ay yari sa kugon. Yun ang pinangalagaan at kinalakihan naming templo. Marami sila roon, nasa 30. Huwag kang matakot, Sandro, kami nang bahala sa kanila. Pero may pakiusap ako sa inyo, nawa ay nanduduhon pa ang aking asawa at mga anak. Tulungan niyo akong iligtas sila. Yun ay kung maaari lamang. Oo naman, Sandro. Tinulungan mo kaming mahanap sila. Tutulungan ka rin naming mailigtas ang iyong pamilya. O paano ba yan? Maganda na kayo. Sa dahan-dahang pagsakop ng dilim sa liwanag, magtutungo na tayo kung saan ang templo na sinabi ni Sandro. 6:40 ng gabi nang umalis sila roon at nang makarating na nga sila sa lugar, ramdam na ramdam ng 3 pangingilabot nang masulyapan nilang sinasabing templo habang sa paligid naman ng bakod nito ay may mga nakasabit pang bungo ng hayop at tao. Sandro, wala ka ng kakayanan para harapin sila. Maiwan ka rito at magkubli. Kami nang bahala sa iyong pamilya. Itinuro mo naman sa amin kung saan ang iyong tahanan at alam kong hindi sila lalabas roon dahil na rin sa pagbabago nila katulad mo. Pepe at ni Manuel, 3 pintuan ang sinabi ni Sandro. Alam nyo na ang gagawin. Doon ako sa gitna at ikaw naman sa kaliwa, Pepe. Sa kanang bahagi ka naman ni Manuel. At nang makalagpas na nga sila sa may bakuran, kaagad nilang napaslang ang mga bantay gamit ang tigalpo at punyal na tanso hanggang sa lubusan silang makapasok roon. Ganito palang itsura ng kanilang templo dito sa loob. Napakapangit. May mukhang demonyong rebulto at parang may bata pang nakahiga roon. Hindi kaya yun ang alay? Hanggang sa may marinig silang isang malakas na tawa. Lalaki iyon at meron ding tawa ng isang babae na sa kanilang paglingon ay nanduduna sa kanilang likuran.
Unti-unti pang dumadami ang mga ito na hindi na nila malaman kung saan ang gagaling. Sambit pang wika ng isang lalaki na may kalakihan ng boses. Ang lakas naman ng loob niyong pumasok rito. Akala niyo ba makakalabas pa kayo ng buhay? Hindi na. Isasama na namin kayo sa aming alay. Sino ang nagudyok sa inyo para magtungo rito? Yun ba'y si Sandro? Ang taksil na si Sandro. Pasalamat siya't nakatakas pa siya sa amin. Dahil kung hindi, pagpipira-pirasuin namin ang kanyang katawan. Naaalala ba ninyo ako? Sinasabi ko na nga ba, aswang ang matandang yan. Hindi ko naman ikinakaila iyon. Total nandito na rin naman kayo. Maaari bang ibenta namin ang inyong katawan sa palengke? Lokong matanda to ah. Ikaw tanda. Ikaw ang uunahin ko. At hindi naaabot sa palengking katawan mo. Dahil wala nang bibili niyan. Susunugin na lang namin dito sa templo ninyo. Para lahat kayo magsama-sama. At wala nang manggulo sa lugar na ito. Isa ba kayo sa pumaslang sa asawa ng aking ate Yumi? Wala nang pagtanggi, iho. Inalay namin siya rito. Katulad ng batang iyon na nakahimlay sa ibabaw ng mesa. Mga lapastangan. Maganda na kayo. Nonoy, dito ay nanunumbalik ang katarantaduhan ko. Lilipuli natin sila maliban sa pamilya ni Sandro. Hanggang sa lubusan nilang malipol ang lahat gamit ang kanilang kaalaman, pati na rin ang punyal na tanso. Sandro? Sandro? Nandiyan ka pa ba? Nandito ako, Pepe. Eto ng pamilya mo. Salubungin mo na sila. Ang pamilya ko. Subalit itong si Nonoy ay daladalang may buhay pa ang pinakapinuno sa may mesa kung saan ay doon ito inihiga. Emmanuel, alisin mo ang batang alay na yan. Nonoy, may buhay pa ang batang ito. Patuloy lang siya sa kanyang pag-iyak. Mabuti naman kung ganon. Buhatin mo siya at dalahin doon. Isasama natin siya sa ating pag-uwi. Ikaw naman na pinakapinuno ng mga aswang na ito. Ipaparamdam ko sa iyo ang sakit ng pag-aalay. At bago ka magtungo sa impyerno, wag na wag mong kakalimutan sa iyong maitim na kaluluwa ang tatak ng 7 palabras. Okay mga kaiwaga, napakaganda ng kwento. Salamat sa nagpadala ng kwento na itinago natin sa pangalang Nonoy. At kung nagustuhan mong kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan. Pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Kwento ni Nonoy.